Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 341 hanggang Kabanata 350. Kabanata 341. Huwag kang mag-alala, ako ay isang bihasang driver. Hindi madaling mapansin ako. Ang bodyguard na nagmamaneho ng kotse ay sumilay ng isang mahinang ngiti at idinagdag. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit hiniling ni Young Master Hugo at Young Master Clark na sundan natin si Jack at tingnan ang mga lugar na pupuntahan niya? At kung bibili ba siya ng mahal? The bodyguard beside him tacked on, I think ganito. Narinig kong nangako si Jack na maghahanda siya ng Reg along mahigit $10 milyong para sa matandang pinuno ng ika-70 kaarawan ng mga Taylor, sa harap mismo ng buong pamilya Taylor. Ang 10 milyon na Reg along ito ay isang bagay na lubhang marangya, at kahit na ang mga aristokrate ay hindi maaaring sumimangot dito. Oh! Kaya gusto ng dalawang young masters na makita natin kung ano ang binibili niya. Iyon ba, hula ng bodyguard na nagmamaneho ng sasakyan. Gusto nilang makita kung talagang bibili siya ng regalo, at magnanakaw kami sa kanya kung mayroon siyang sapat na pera para makabili ng ganoong regalo. Tapos, kapag hindi niya kayang bilhin ang ganoong kamahal na regalo o talagang binili niya ang regalo ngunit hindi niya mailabas, makikick out siya sa Taylors. Ang anak na babae ng pamilya Taylor ay hihiwalayan siya, at ang dalawang young masters ay magkakaroon ng pagkakataon sa kanya. Paliwanag ng ibang bodyguard. Sa lalong madaling panahon, ipinarada ni Jack ang kotse at naglakad sa Gemstone Street kasama ang magandang Tanya at napakarilag na Yvonne. Ang partikular na kalye na ito, kasama ang mga stall nito para sa mga bato sa pagsusugal, ay hindi lang mahaba, ngunit ito ay medyo sikat sa bansa. Pupunta rito ang mga nagmamayari ng mga bato sa pagsusugal mula sa ilang kalapit na lungsod upang tingnan din ang mga kalakal dito. Ay nako! Diba ang ganda ni Miss Yvonne? Matagal nang hindi nagkikita. Saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Halika at tingnan. Mayroong ilang mga potensyal na hiya sa loting ito, pakiramdam ko ito sa aking mga buto. Halika at bumili para subukan ang iyong swerte. Miss Yvonne, isang matandang lalaki na namamahala sa isang stall sa gilid ng kalsada ang tumawag kay Yvonne pagkatapos nilang makalakad ng ilang hakbang sa lansangan. Napukaw ang tuwa kay Yvonne. Agad siyang nakilala pagtapak niya sa kalye. Hindi ba ito isang maliwanag na tagapagpahiwatig na siya ang tunay na numero 1 dealer ng rock? Lahat tama. Titingnan ko, yumuko si Yvonne at maingat na sinilip ang bonte ng mga bato. Ay nako! Yvonne Drake, hindi ko akalain na makikita kita dito. Walang inaasahang makakarinig ng pamilyar na boses na tumunog sa sandaling iyon. Ito ay si Michael Wilson, ang young master ng pamilya Wilson, kasama ang ilang mga bodyguard na kasama niya. Umarap sila kay Jack. Michael Wilson. Tumayo si Yvonne nang makitang si Michael iyon. She dusted her hands bago nagsalita, long time no see. Magkano ang pera mo, namuhunan sa mga batong ito ngayong buwan? Napaawang ang sulok ng bibig ni Michael nang marinig ito. Nasiyahan nga siya sa pagsusugal, ngunit nawalan siya ng maraming pera sa libangan na ito. Natuwa si Yvonne sa pagpapatawa sa kanya sa impormasyong ito. Gayunpaman, mabilis na napangiti si Michael. Kanina pa yan, Yvonne. Ngayon ako ay higit na may kaalaman sa sining ng pagpili ng mga bato. Sa buwang ito, hindi lamang ako nawalan ng pera, ngunit nakakuha ako ng 2.3 milyon hanggang sa petsang ito. Napakaliit. Ano ang dapat ipagmalaki? Ganti ni Yvonne na may ngiti sa labi habang ginagawa iyon. Dumingon ang tingin ni Michael kay Jack, at isang kislap ng inggit ang bumalot sa kanyang dibdib. Parehong maganda sina Tanya at Yvonne ng pamilya Drake. Ang isa ay masigla at kaibig-ibig tulad ng isang fairy tale prinsesa, ang isa naman ay isang vixen na walang hiya na mapang-akit. Sino ang nakakaalam na napakaswerte ni Jack na maging bodyguard para sa pamilya Drake at nagkaroon ng pagkakataon na samahan ng dalawang makapidyo hiningang mga babae. Tanya, napakabisi na lugar na maraming tao at ang gulo. At isang bodyguard lang ang dinala mo. Hindi bale na, isang bodyguard na ilang araw lang nagtrabaho para mag-boot. Hindi ka ba natatakot na may magtangkang magnakaw ng isang bagay mula sa iyo? Ika ni Michael na may malamig na ngiti sa labi.
Huwag kang mag-alala, young Master Wilson. Walang mangyayari kay Miss Tanya habang nandito ako, kaya huwag kang mag-alala sa kanya. Sagot ni Jack. Kabanata 342. Hindi ako mag-aalala kung ako sa'yo. Nagtitiwala ako sa husay ni Jack sa pakikipaglaban. Sagot ni Tanya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi na niya pinansin ang matabang beastard na iyon, si Michael Wilson, at sa halip ay pinag-aralan niya ang mga batong inilatag sa banig sa harapan niya. Nagliwanag ang mga mata niya sa isang iglap nang pumili siya ng isa. Hindi naman masyadong masama ang batong ito, she commented. Malaki ito at parisukat, at may mga pahiwatig ng jadeite sa ibabaw nito. Hindi masama, maganda ang mata mo, binibini. Ang piraso na ito ay tiyak na promising. At tingnan ang kulay nito, iyan ang susi. Ito ay napakalinaw at malakristal na berde. Sa katunayan, nag-aatubili akong ibenta ito sa aking sarili. Gusto ko rin talagang subukan. Nako, kapos ako sa pera kamakailan, kaya hindi ako nangangahas na isugal ang swerte ko. Pumalaklak ang matanda at itinulak ang kanyang palad pasulong na inilapat ang kanyang 5 daliri. Hindi na kailangang timbangin ito. Bibigyan ko lang kayo ng estimate ng halaga nito. Baka mawalan ako ng sobra kung titimbangin ko naman. Ang presyo ay magiging 500,000 dolyar, saka ko lang ibebenta. Matatalo lang ako kung ito ay magiging isang kamangha-manghang hiyas kapag nasira mo ito. Malaki ang mawawala sa akin kung may maganda at magandang jade sa loob. Sumilip din si Michael sa bato, ito ay tila sa halip promising. Paano kung maka-jackpot siya sa pagkakataong ito at makakuha ng magandang hiyas sa sandaling mabuksan ito? Naisip niya. Ang kanyang reputasyon ay lalago ng husto. Tsaka lagi siyang sinusungitan ni Yvonne. Ito ay isang ginintoang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Agad niyang hinawakan ang bato at pinag-aralan itong mabuti. Mukhang maganda ito, pinag-aralan din ni Yvonne ang bato. Mukhang may pag-asa mula sa ibabaw, ngunit ito ay medyo masyadong mahal, nagsalita siya pagkatapos ng maingat na pag-iisip. Malulugi ako kung wala sa loob. Sobra na ang 500,000, my good sir. Ang pinakamalaking halaga nito ay 100,000 kung talagang tinimbang mo ito ayon sa standard operating procedure. Kulang ka ng katapangan. Tumawa lang si young Master Wilson. Walang ganoong kalaking pera si Yvonne, kaya mas maingat siya sa paggamit ng mga iyon. Ito ay malinaw na pagkakataon para sa kanya upang ipakita ang off. Gayunpaman, hindi rin siya basta-basta magtapon ng kanyang pera. Umiti siya at nagsalita sa matanda, medyo mahal ang 500,000. Ibaba mo sa 400,000 at bibili ako. Isusugal ko ang batong ito. Ang swerte ko ay medyo maganda lately. Malamang kikita ako dito. Nagsisiksikan ng ilang dumadaan nang marinig nila ang palitan. Taglit na pinag-isipan ng matanda ang alok. Sige na. 400,000 ito. Hindi ako nagbubukas ng shop ngayon. Kunin natin ito bilang opening ceremony pagkatapos. Lahat tama. Ililipat ko agad ang pera sa iyo. Maaari mo bang tulungan akong buksan ito? Umisi si young Master Wilson, lumulukso ang kanyang puso sa tuwa. Ang bato ay mukhang may pag-asa mula sa ibabaw nito. Kahit na 1/4 lang nito ay jade, hindi lang niya maiiwasan ang pagkalugi, kundi kikita rin siya ng pera. Kung higit sa kalahati nito ay naging jade, kikita siya ng isang magandang kabuuan. Gusto mo buksan ngayon? Bahagyang nagulat ang matanda. Ang kahilingang ito ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob. Pagkatapos ng pagbili, dadalhin ito ng ilang tao sa bahay at pag-isipan ito bago ito aktwal na buksan. Bukod dito, maaari nilang madama na walang garantiya ng isang hiyas sa loob at mag-isip ng isang paraan upang maibenta ito. Siyempre, may iba pa na pinutol ito para sukatin ang sitwasyon matapos bawiin ang bato. Kung ito ay nasa mabuting kondisyon, ang halaga ng bato ay tataas ng husto. Dito, maaari nilang piliing i-cut ito ng buo o ibenta ito sa mas mataas na presyo para makakuha ng kita. I-cut mo na lang. Hindi ako magpapatalo kung kahit kaunting jade ay mabunyag. Confident na sabi ni Michael. Hindi napigilan ni Jack ang mapangiti nang makitang binabayaran ng isang lalaki ang napagkasunduang presyo.
Sino ang nakakaalam na ang kanyang ngiti ay mahuhuli ni Michael? Nagdilim ang ekspresyon ng young master. Anong nginingiti-ngiti mo dyan, pump ka? Tingnan mong mabuti. Makakabili ako ng worth 400,000 kaya lang. Isa itong bato sa pagsusugal, isang bagay na hindi para sa mga kawawang B-star na tulad mo. Itinapon mo lang ang pera mo para sa isang plain rock, at hindi ka man lang nagpawis. Mayaman ka talaga, commented si Jack, walang nakakatawang ngiti sa kanyang mukha. As if may alam ka. Tumahimik ka. Tingnan mo na lang. Parang walang katulad na bato. Hindi mo ba nakikita ang magandang kulay sa ibabaw nito? Biglang sumama ang mood ni Michael. Kung ito ay isang payak na bato, nangangahulugan iyon na walang ibang nasa loob kundi bato. Ito ay magiging tulad lamang ng isang gintong kwintas na ang mahalagang mineral ay nakahanay lamang sa ibabaw. Kabanata 343. Hindi na kailangang sabihin, ang mga salita ni Jack ay hindi nakalulugod kay Michael. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo na lang ito kapag nabuksan na. Ngunit ipinapayo ko sa iyo na bawiin ito bago ito buksan. Mababawasan ang kahihiyan mo sa ganoong paraan. Pumalaklak si Jack. Anong biro? Isa ka lang sundalo. Ano ang alam mo tungkol dito? Paglalakas loob lang akong sumugal sa batong ito pagkatapos kong pag-aralan itong mabuti. Nakatayo ka ng 2 metro ang layo, tinitingnan ito mula sa malayo. Paano mo malalaman na bato lang ito? Isang mahinang tawa si Michael. Sa tingin ko hinahamak mo lang ang mga mayayaman. Nagbubuga ka ng kalokohan dahil gusto mo akong makitang tanga. Tama iyan. Napaka-weird ng mga tao ngayon. Sampi ng iba dahil lang hindi nila matiis na magkaroon ng mas maraming pera. Tama iyan. Paano pa niya malalaman ang tungkol dito? Magkahiwalay sila ng mundo. Paano niya malalaman ang higit pa sa isang young master ng isang mayamang pamilya? Ang ilan sa mga bystanders ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili habang pinagtatawanan nila si Jack. Young Master Wilson, anong section ang dapat nating buksan muna? Dapat bang putulin muna natin ang maliit na bahagi o tinawag ng may-ari ng stall ang kanyang 2 apprentice at inilagay nila ang bato sa cutting machine? Bubuksan natin ito mula sa gilid na ito. Pinaril ni Young Master Wilson si Jack ng masamang tingin. Hindi ako naniniwala na hindi ako makakakita ng pahiwatig ng berde kapag pinutol ito mula sa gilid na ito. Sabi niya sa matanda. Tama iyan. Ang batong ito ay walang iba kundi isang simpleng lumang bato. Tinaman din ang tingin ng matanda si Jack. Huwag magsalita ng walang kaparirikan kung wala kang alam, sabi niya. Kausap mo na parang napakaalam mo. Kung ganoon ka katalino, bumili ka ng isa para sa iyong sarili at patunayan na ikaw ay may magandang mata. Dapat tingin si Jack sa mga bato sa sahig. Wala ni isa sa mga batong ito mula sa iyong stall ang may halaga, hindi inaasahan niyang sinabi. Hindi ako tanga. Bakit ko sila bibilhin? Sa sobrang pagkadismaya ng amo ay halos lumuwa na siya ng dugo. Ang tandang pump na iyon ay nararapat na mamatay. How dare he claim na ni isang bato mula sa stall niya ay walang halaga? Tinisira niya ang kanyang negosyo at reputasyon. Ikaw, galit na galit ang matanda kaya kibot balikat na lang niya si Jack. Ano ang alam ng isang tulad mo? Putulin mo na lang. Tuturuan namin siya ng 1 o 2. Hindi ako naniniwala na walang mangyayari kapag naputol na ang panig na ito. Sige, Master. Ang 2 apprentice ay naghiwa sa bato mula sa isang gilid, nahati ito kaagad. Agad na sumulong ang mga tao. Tiyang Master Wilson, lalo na, ay sumugod ng walang pasensya. Kinuha niya ang bato, biglang naging bagyo ang ekspresyon niya. Hindi pwede. Walang kahit isang pahiwatig ng jade. Hindi ako naniniwala, putulin ito mula sa gilid na ito. Tumahol lang hindi nasisiyahang si Michael. Mabilis na pinutol ng 2 apprentice ang bato mula sa kabilang panig. Matapos itong maputol, si Michael ay hindi makapagsalita, wala rin sa panig na ito. Ito ay talagang plain rock. Isang miyembro ng karamihan ang nagsalita sa gulat, mga tampok na napilipit sa gulat. Ibig sabihin, tama ang hula ng lalaking iyon. Kabanata 344. Young Master Wilson, mukhang naubos na ang $400,000 mo sa pagkakataong ito.
Nang mapansin ni Ivan ang lahat ng kulay na linta agad sa mukha ni Michael, bigla siyang natawa. Hindi siya fan ni Michael Wilson. Ang antas ng pagiging mahilig ni Michael sa mga babae ay hindi katanggap-tanggap. May isang pagkakataon na naglalakad si Ivan sa simento at tinitigan ni Michael ang kanyang mga hita ng maraming beses. May isang pagkakataon pa nga na kusa siyang naglakad sa likuran niya, kunwaring nahulog siya at hinawakan ang puwitan niya. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng marka sa puso ni Ivan na ramdam niya ang inis na bumabalot sa kanya sa sandaling iyon. Kung si Ivan ay hindi bahagi ng pamilya Drake o ang pinakamamahal na pinsan ni Tanya, baka gumawa pa si Michael ng isang bagay na mas immoral at walang prinsipyo sa kanya. Nang makitang niloko si Michael ay nakakita siya ng mga paputok. Ang pinakamahalagang bagay ay maaaring hulaan ito ni Jack, isang karaniwang tao sa pagsusugal. Ang sitwasyong ito para kay Young Master Wilson ay tiyak na parang isang malaking sampal na damapo sa kanyang mukha ng matindi at marahas. Nakakahiya naman. The Young Master merely laughed it off, 400,000 lang. Hindi naman sa hindi ko kayang mawala ito. Tumugon si Young Master Wilson na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Bagamat namumuo ang galit sa kanyang ugat, agad siyang pumikit para itaguyod ang kanyang reputasyon. Ang ganda mo, Jack. Alam mo na ito ay plain rock sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Pinuri ni Tanya si Jack para sa kanyang kakayahang makilala ang mga bato sa pagsusugal, isang banayad ng ngiti sa kanyang tampok. Salamat. Kaunti lang ang alam ko tungkol sa mga ito, sagot ni Jack na may halong ngiti. Alam mo ba ang tungkol sa mga bato? Sa palagay ko ay maswerte ka lang na nahulaan ito ng tama. Napangiti si Michael na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Kung alam mo talaga ang mga batong ito, bumili ka ng isa. Buksan mo ito at titingnan natin. Nakangusong komento niya. Kung makakakuha ka ng isang mahusay, aaminin kong kaya mo. Nang mawala ang huling syllabus ng salita ni Michael, agad na humakbang si Ivan at nag-propose, Michael Wilson, paano ka makipagkompetensya sa akin? Pipili tayo ng isang bato at makikita natin kung sino ang mas mahalaga. Oo naman. Kaya kung makipagkompetensya sa iyo. Ngunit ano ang isang kompetisyon kapag walang taya? Kung walang taya, bakit ako makikipagkompetensya sa iyo? Tiyakap siya ni Michael. Gusto talagang ipahiya ni Ivan si Michael sa harap ng iba. Matapos makapag-isip tungkol sa bagay na iyon, ngumiti siya at sinabing, postahan. Sige, bakit hindi? Paano ito? Kapag natalo ka sa taya, lumuhad ka sa harapan ko at tumatahol na parang aso. Agresibong kumaibot ang sulok ng bibig ni Michael sa sinabi ni Ivan. Sobra naman ang babaeng ito. Paano niya hihilingin sa kanya, isang young master mula sa pangalawang klaseng aristokratikong pamilya, na lumuhad at tumahol na parang aso kapag natalo siya? Kung talagang natalo siya sa kompetisyon, hindi ba ito nakakahiya sa pamilya Wilson? Tinakaw niya ang mga sulyap sa kaakit-akit at mapang-akit na figure ni Ivan, hindi niya maiwasang hindi gumalaw. Talagang masungit at malupit ka. Sige, ayon sa gusto mo. Ngunit kung matalo ka sa taya, makikipagkita ka sa akin sa loob ng 3 minuto at maaari kong hawakan at kuskusin kahit saan ko gusto sa 1 minuto. Paano na? Mangarap pa. Nakaramdam ng pagkairite si Ivan matapos marinig ang kanyang mungkahi. Well, kalimutan mo na. Nagkibit balikat si Michael, walang pakialam. Hindi naman sa ayaw kong tumaya sa iyo, pero ikaw mismo ang na-forfeit. If you don't mind, may suggestion ako. Hindi natin kailangang maglaro ng ganito kalaki. Paano kung ang bawat isa sa inyo ay pumili ng isang bato na may katulad na laki? At kung sino man ang matalo, siya ang magbabayad ng bayarin para sa kabilang partido, ang mungkahi ni Jack pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, syempre, ang bato ay pag-aari ng sino mang pumili nito. Ito ay hindi isang masamang ideya. Ano ngayon? Michael Wilson, maglakas loob ka bang tumaya sa akin? Tanong ni Ivan na nagniningning ang mga mata. Bakit hindi? Hindi ako natatakot sa'yo. Pumili tayo ng bato sa matandang ito. Itinuro ni Michael ang sugal na batong stall ng matanda. Ano? Walang magandang bato dito. 1 o 2 lang sa kanila, ngunit halos hindi sila pumasa sa kasiya siyang antas. Umiti ng mapait si Jack.
Siya, ang kataas-taasang mandirigma, ay higit na alam kaysa sa iba. Ang rock betting ay kasing dali ng paghinga para sa kanya. Kabanata 345. Paano mo malalaman na ang alinman sa mga batong ito ay hindi maganda ang kalidad? Hindi mo man lang sila tiningnan ng malapitan. Tsaka layman ka lang, so anong alam mo? Tinaway ng matandang may-ari ng gambling rock stall si Jack. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang masakaw si Jack hanggang sa mamatay. Nandito ba ang punk na ito para sirain ang kanyang negosyo at reputasyon? Manahimik ka kung wala kang alam tungkol sa pagsusugal sa bato. Inilibot ni Ivan ang kanyang mga mata kay Jack at tumingkayad para kunin ang kanyang bato. Maya-maya, nakapulot siya ng isang bato. Ito na, bulalas niya. Hindi naman masama ang batong ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Michael. Hindi siya kumpiyansa sa larong ito dahil alam niyang mas may karanasan si Ivan kaysa sa lugar na ito. Bagamat naniniwala siya na ang kanyang kakayahang magsabi ng magandang bato ay bumuti ng husto kamakailan. Ilang beses gumala si Michael sa pagitan ng ilang mga bato at kalaunan ay pumili ng isang bato na may katulad na laki. Ito na ang bato. Tahimik na tumingin si Jack sa dalawang batong napili at lumapit kay Ivan. Miss Ivan, I suggest na palitan mo ang sa iyo. Bagamat mukhang maganda ang iyong pyesa mula sa anggulong ito, makikita mo na hindi ito gaya ng kay Young Master Wilson kapag pinutol mo ito, katwiran ni Jack. Imposible. Gayunpaman, paano maniniwala si Ivan sa kanyang mga sinabi? Sa isang mahigpit na tingin, sumagot siya, ano ang alam mo? Mula sa aking mga taon ng karanasan. Ang aking bato ay tiyak na mas mahusay kaysa sa kay Young Master Wilson. Miss Ivan. Kahit na si Jack ay hindi profesional sa lugar na ito, kung minsan ang mga salita mula sa kanyang maruming bibig ay tumpak. Paano kung tama siya sa pagkakataong ito? Tapos ako ang mananalo. Komento ni Michael nang hindi itinatago ang anumang pahiwatig ng kaligayahan sa kanyang mukha. Hindi ako naniniwalang matatalo ako sa'yo. Galit na sagot ni Ivan. Titimbangin ko ang dalawang batong ito at sisibihin kita ayon sa kasalukuyang presyo sa pamilihan. Ito ay magiging 10,000 dolyar bawat 500 gramo. Pika ng may-ari ng stall. Hindi problema. Tumangayon agad sina Michael at Ivan. Ito talaga ang presyo sa merkado. Matapos timbangin ang mga bato, ang batong pag-aari ni Ivan ay humigit kumulang 7.55 kilo samantalang ang kay Michael ay humigit kumulang 7.75 kilo. Halos pareho sila ng timbang. Kakalkulahin natin ito batay sa 20,000 per kilo, magiging total na $300,000. Kung sino ang matalo sa laro ay magbabayad nito. Sabi ng matanda na may ngiti sa labi. Kahit sino pa ang nanalo sa taya ngayon, malaki pa rin ang tubo niya rito. Lalo na ito para sa binuksan ni Young Master Wilson kanina. Pinalak ng matanda na buksan ito bago iyon. Nagpasalamat siya sa mga maswerteng bitoy na hindi niya ito binuksan bagkos ay ibinente niya ito sa Young Master Wilson. Kung hindi, nawalan siya ng 400,000 dolyar. Maraming beses na nagpasalamat ang matanda sa Diyos dahil doon. Lahat tama. Tiyak na sigurado si Ivan sa sarili kaya kumpiyansa niyang ibinigay ang bato sa isa sa mga apprentice ng lapidary. Putulin mo muna ang akin. Nagsalita siya. Hindi nagtagal, naputol ang magaspang na piraso ni Ivan. Parang nakakamatay ang pamumutla ni Ivan habang tinitignan ang laman ng bato. May isang maliit na jade sa loob ng bato, ngunit ito ay napakaliit, isang manipis na layer lamang sa loob nito. Kahit na ang batong ito ay proseso at pinakintab sa jade, ito ay nagkakahalaga lamang ng 10,000 dolyar o higit pa. Ang katotohanan na ang isang bato na nagkakahalaga ng 150,000 ay naging isang kaawa-awang 10,000 na tumusok sa puso ni Ivan, at pakiramdam niya ay damyugo ito. Ang pinakamabangis na bagay ay na siya ay nasa isang hindi kanais-nais na panig. Kung natalo siya, kailangan niyang magbayad ng 300,000 dolyar. Jack, kung matalo ako, lahat ng iyon ay dahil niloko mo ako. Nilhinggan ni Ivan ang kanyang ulo na nakaharap kay Jack at tinapunan siya ng nakamamatay na tingin. Hindi alam ni Jack kung iiyak o matatawa sa sandaling ito. Tinabi ko na sa iyo at hiniling na magpalat ka ng iba. Hindi naman kita matutulungan kung hindi ka maniniwala, di ba? Phew,
Nakahinga ng maluwag si Michael nang makitang hindi maganda ang kalidad ng bato ni Ivan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang piraso ng bato sa apprentice. Buksan mo ang akin ngayon. Kabanata 346. Naramdaman ni Ivan ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ng apprentice na pinutol ang bato ni Michael. Desperado siyang nagdasal na ang batong sugal na pinili ni Michael ay mas masahol pa sa kanya. Kung ang kanyang bato ay isang payak na bato o naglalaman lamang ng kaunting jade, kung gayon mayroon pa rin siyang pagkakataong manalo sa taya. Nakasama ang palad. Ang bato ay nahayag sa kalahunan bilang isang bato na may mas mahusay na kalidad kaysa sa kanya bagaman. Sa kabila ng pagiging lubhang hindi kasiya siya at basura na nagkakahalaga lamang ng mga 20 hanggang 30,000 dolyar. Natawa si Michael sa isang iglap. Patawarin mo ako, Miss Yvonne. Mukhang nanalo ako this time. Pumalaklak si Michael at nagpatuloy, bayaran mo. 300,000 dolyar. Dahil lang si Lady Locke ang kasama mo this time. Malamig na ngumuso si Yvonne bago naglipat ng pera sa amo. Gayunpaman, dahil nakayuko si Yvonne, pinandilatan niya ang may-ari ng stall at iritadong nagreklamo, tama si Jack. Walang magandang bato ang stall mo. Halatang galit na nagsalita si Yvonne. Ang may-ari ng stall ay hindi maglalakas loob na labanan ng pamilya Drake kahit na siya ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga salita. Napatawa na lang siya ng mapait. Siya. Isa lang siyang maswerteng beastard na nahulaan ito ng nagkataon. Umisi si Michael, nag-aapoy ang mga mata sa panunuya. Bakit hindi ka tumaya sa akin? Isang malamig na ngiti ang tugon ni Jack. Ngunit, kailangan nating pumunta sa ibang mga stall. Ayon sa gusto mo, agad na humahan ang mood ni Michael at ngumisi. Hindi pa ako nakipagkompetensya sa isang baguhan na tulad mo. Ito ay nakakapresko at medyo kawili-wili. Halika na, ano ang pinagpustahan mo? Katulad ng dati. Kapag natalo ka, babayaran mo ang kabilang partido. Nakangiting sagot ni Jack. Napailing naman si Michael sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi. Kaya ako kay Yvonne, pero sayo. Kalimutan mo na. Isa ka lang mahirap at walang pera na pump. Alam kong hindi ka pa nagtagal simula nang magtrabaho ka at hindi ka pa nakakakuha ng sweldo, kaya tiyak na wala kang pera ngayon. Tinalikuran siya ni Michael. Kaya kung manalo ka sa pastahan na ito, mabayaran kita, at talagang may napala ka sa wala, di ba? Hindi mo ako maloloko sa mura mong pakulo. Taglit na natahimik si Jack. Si Jack, walang pera. Nakakatuwa. Sa kanyang kasalukuyang yaman, madali niyang nabibili ang buong pamilyang Wilson, ngunit itong matabang Wilson ay may katapangan na sabihing wala siyang pera. Siya ay masyadong nag-aatubili upang makipagtalo sa kanya pa rin. Kung ganoon, ano ang gusto mong taya? Nagsalita siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Michael ay sumagot ng malademonyo, paano ito? Kung sino man ang matalo sa taya, siya ay luluhod at tahol na parang aso. Michael, medyo sobra na. Sigurado ka bang gusto mong pahirapan ang iyong sarili ng ganito? Ito ay isang masamang ideya. Natawa si Jack sa mungkahi ni Michael. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Michael nang hindi sinasadya. Nakakatawa. Wala kang lakas ng loob na tumaya, di ba? Napalingon siya sa veterano. Huwag kang magpanggap na naiintindihan mo ako kung wala kang lakas ng loob na tumaya. Sige na Jack. Babayaran kita. Biglang lumapit si Yvonne at may kawili-wiling panukalang magbot. Bahagyang natigilan si Jack sa sinabi niya. Wow! Hindi ko talaga akalain na tutulungan ako ng kaakit-akit na si Yvonne ngayon. Ito ay dapat ang aking maswerteng araw. Sige. Gawin natin pagkatapos. Ibibigay ko sa iyo ang bato pagkatapos itong mabuksan. Ang bato naman ang binabayaran mo, di ba? Huwag mo akong pasalamatan. Lagi akong lumalaban sa kawalan ng katarungan, tulad ni Tanya. Si Yvonne ay may maliit na pidgel ng ngiti. Ang surge of giddiness overwhelmed her so. Hindi sinasadyang nakita siya ng lalaking ito na walang damit kahapon at hinanap niya ang lahat ng posibleng paraan para makaganti siya. Hindi ba ito isang magandang pagkakataon? Hindi mahalaga kung sino ang matatalo sa pagtatapos ng taya na ito, makukontento pa rin sana siya.
Si Jack na lumuluhod at tumatahol na parang aso ay bubusugin ng galit mula sa pangyayari kahapon. Habang si Michael sa huli ay matalo sa taya ay magsisilbing hustisya mula sa pagkatalo na dinanas niyang ilang minuto ang nakalipas. Huwag kang mamili ng malaking bato, okay? Malaking tubo ang mawawala sa akin kung masyadong malaki. She hastily added after mulling over their bed. Kabanata 347. Hindi alintana, naglakad si Jack patungo sa isa pang stall at tiningnang mabuti. Huwag kang mag-alala, Miss Yvonne. Mas kikita ka lang, hindi mawawala. Kapag nawala ka, babayaran kita. Kung yan ang gusto mo, so be it. Kukunin ko ito dahil nanghihiram ka ng pera sa akin sa pagkakataong ito. Tutulungan kitang magbayad muna. May ngiti sa labi, hinawakan ni Yvonne ang kamay ni Tanya habang papalapit kay Jack. Kukunin ko ang pirasong ito, kung gayon, wika ni Jack habang itinuro ang isang malaking bato. Ang bato ay parisukat, at ito ay tinatayang nasa 15 kilos sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa laki nito. Gayunpaman, ang malaking parisukat na batong ito ay nasa ilalim ng puwitan ng may-ari ng stall. Ginamit ito ng may-ari bilang isang bangkito habang siya ay nakaupo dito. Ano? Why? Gusto mo itong piraso? Ang amo ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Natigilan siya sa kinauupuan niya saglit bago siya bumangon sa kinauupuan niya. Ang pagkarinig sa mga salita ni Jack ay nagpadala ng isang mabilis na kaligayahan sa kanyang pagkatao. Ang malaking square rock na ito ay nasa stall na ito mula pa noong isang taon. Ang nasa katanghaliang gulang na babae sa simula ay umaasa na may ilang rookie na bibili nito dahil sa hitsura nito mukhang makinis at may kintab sa ibabaw kung tutusin. Gayunpaman, lumipas ang isang taon at walang bumili nito. Umalis na silang lahat matapos itong pagmasdan ng mabuti. Maging ang amo mismo ay nag-isip na ito ay isang hindi karapat-dapat na plain rock dahil walang sino man ang nag-alok na bilhin ito mula sa kanyang mga kamay. Kaya ginamit niya ito bilang isang ordinaryong kasangkapang bato upang hindi malaglag ang kanyang puwitan. Ang boss ay hindi mag-abala na dalhin ang bato sa bahay araw-araw pagkatapos isara ang stall kung hindi dahil sa maliit na pahiwatig ng pula sa ibabaw nito. Ito ay mabigat pagkatapos ng lahat. Hindi niya inaasahan na, sa magandang araw na ito, isang binata ang nagpahayag ng kanyang interes sa batong ito. Jack, tanga ka ba? Alam ng lahat sa Gemstone Street na halos isang taon nang nakaupo ang batong ito dito. Una, ang batong ito ay masyadong malaki at walang nang ahas na tumaya dito. Pangalawa, hindi nalantad ang nilalaman nito. Walang bakas ng esmeralda o jade sa ibabaw, tanging isang nakakaawang hibla ng pulang kulay. Ang pula ay maaaring kuskusin pagkatapos ng ilang ulit na pag-upo dito. Sigurado ka bang ito ang pipiliin mo? Pakabayaran mo na lang kaming dalawa ngayon. Pumagalpak ng tawa si Michael nang makita ang piniling bato ni Jack. Jack, ang tanga naman ng tao. Jack, sinusubukan mong sunugin ang sarili mo. Ang batong ito ay hindi bababa sa 15 kilo. Ito ay higit sa 300,000. Umiling si Yvonne, hindi sumasang-ayon sa pinili ni Jack. Kahit hindi niya mahal si Jack, umaasa pa rin siya na kaya niyang talunin si Michael matapos niyang makita kung gaano kasnob at mayabang si Michael nang manalo siya sa kanilang taya. Mahal kong Ginoo, sila ang walang alam. Ikaw, sa kabilang banda, magkaroon ng magandang mata. Lumapit ka. Tingnang mabuti ang pahiwatig ng pula na ito. Maaaring mayroong ilang bihira at kakaunting hiyas dito. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng may-ari ng stall sa wakas ay nakatagpo ng ilang hanggal na gustong bumili nito. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataong ito? Sabihin ko, bumili ka na lang. Ito ay talagang isang bato ng top-notch kalidad. Maniwala ka sa akin, binibili ko ang mga batong iyon sa pagsusugal sa loob ng maraming taon. Tinusubukan mong lokohin ang isang tanga, hindi ba? Halos hindi ito mapigilan ni Tanya habang sinusubukang ilantad ang kanyang intensyon. Kung talagang iniisip mo na ito ay isang magandang bato, bakit hindi mo ito buksan mismo? Ang may-ari ng stall na ito ay halatang gustong ibenta ang batong ito nang mabilis nang malaman niyang si Jack ay dummy ng bato sa pagsusugal. Hindi ba ito isang scam? Oo anak, tama ang miss na ito. Huwag bilhin ito kung hindi ka propesyonal sa pagsusugal.
Nakita na ng lahat ang batong ito dati. Maraming mga nakapaligid na nanonood, isa-isa, ang sinubukang hikayatin si Jack na huwag gumawa ng mga hanggal na desisyon. Ito ay tiyak na isang kayamanan. Hindi mo naiintindihan. Si Jack naman ay masayang tumawa. Eto na. Ako ang pipili nito. Okay? Okay? Binata. Hahayaan kong may magtimbang agad sa batong ito. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng discount. Agad namang hiniling ng babae sa kanyang 2 apprentice na ilipat ang bato. 19 na kilo matalas, anunsyo niya kay Jack. Bibilangin ko ito bilang 15 kilo, ang natitirang kilo ay itinuturing na regalo sa iyo. Tama na ang 300,000. Napakabait kong tao. Kabanata 348. 19 na kilo pero 15 kilo lang ang kinokolekta mo. Tunay na mabait kang tao. Matapos makinig sa palitan, tumango si Tanya, malamig na ngumiti. Ordinaryong bato lang ito, kaya syempre mabait ka na magbigay ng discount. Kung talagang sa tingin mo ito ay isang top grade rock, magiging ganito ka pa rin ba? Tama iyan. Niloloko mo ang isang rock newbie. Ang sungit mo, tigaw ni Yvonne bago ibinaling ang tingin kay Jack. Hayaan mo akong tulungan ka, Jack. Ang piraso na iyong pinili ay walang iba kundi isang payak na malaking bato. Isa lang itong ordinaryong bato mula sa tabing daan. Tumigil ka na sa pakikialam. Mabilis na sumingit sa kanila ang young Master Wilson. Yvonne, huwag kang lalabag sa rules. Sa pagkakataong ito, ako ang nakikipaglaro laban kay Jack, hindi ako laban sa iyo. Dahil hindi ka kasali dito, hindi ka na dapat makialam pa. Kung pipilitin mong gawin ito, tanggalin na natin ang taya na ito. Tama siya. Hindi dapat makialam ang mga tagalabas. Sumasang-ayon ako. Ang tumaya kay young Master Wilson ang dapat pumili. Isa-isang nagsalita ang mga nanood habang nagko-comment sa taya. Ang pamumutla ni Yvonne ay hindi maganda tingnan, ngunit hindi na siya makalaban pa. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay tumulong, siya ay lumalabag sa mga patakaran. Ano ang ibig mong sabihin sa bullying a newbie? Miss Yvonne, alam kong miyembro ka ng Drake family, pero please be reasonable. Isa itong bato sa pagsusugal, at hindi mahulaan ang nilalaman nito bago ito mabuksan. Hindi mo makikita ang batong ito. Ngunit paano kung tama ang piliin ng binatang ito? Ang babae ay nagtatampo sa kanyang pagpili ng mga salita, ngunit pagkatapos ay lumingon siya kay Jack na may ngiti sa kanyang mukha. Bata, gusto mo pa ba? Binigyan kita ng patas na diskwento. Siyempre. Ito ay $10,000 na mas mura. Bakit ayaw ko? Tinanggap ni Jack ang alok sa isang iglap, isang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. He then continued, Miss Yvonne, kanina sabi mo babayaran mo muna ako. Maaari mo bang bayaran ito ngayon? Ano man ang nilalaman ng bato, ibibigay ko ito sa iyo. Kung tutusin, ikaw ang nagbayad nito, kaya reward na iyon para sa iyo. Sa sobrang asar ni Yvonne ay muntik na siyang mawala ng malay. Ito ay isang basurang plain rock walang duda, at walang magandang mangyayari doon pagkatapos itong mabuksan. At ang punk na ito ay nagsabi pa sa kanya na ibibigay niya ito sa kanya. Hindi bale, hindi niya ito gusto. Pagamat nararamdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo sa loob niya, hindi niya sinasadyang binayaran pa rin ang pera. Lalong gaman ang pakiramdam ng may-ari ng stall nang mabayaran ni Yvonne ang bato. Ang malaking basurang bato ay nabili na sa wakas sa isang tanga. Nagpasalamat siya sa kanyang sarili dahil hindi niya itinapon ang bato, at sa wakas ay umani siya ng bunga sa pamamagitan ng kumita ng 300,000. Young Master Wilson, ikaw na ngayon. Dahil naglalaro ka, iminumungkahi kung pumili ka ng malaki. Kung hindi, hindi mo mabubuhay ang iyong reputasyon. Kumisi ang medyo may edad na babae habang sinusubukang kumbansihin si Michael. Nasiyahan si Michael nang makita niyang binayaran ni Jack ang lahat ng iyon para sa isang piraso ng basura. Ang handgal na ito ay gumastos ng daan-daang libo upang bumili ng isang malaking bato, isang ordinaryong bato na hindi pipiliin ng sino man, ngunit nanatili siyang kumpiyansa sa kanyang pinili. Hindi na makapaghintay si Michael na makitang tumatahol si Jack na parang aso mamaya pagkatapos ng laro.
Lumibot ang mga mata ni Michael sa stall, at hindi nagtagal, nagsalita siya, wala nang malalaking bato na ganito mula sa stall mo. At saka, kahit na pumili ako ng mas maliit na may kaunting hiyas lang, tapat na para manalo ako sa taya. Nang bumagsak ang huling salita ni Michael, itinuro niya ang isang piraso ng bato sa pagsusugal at sinabing, hindi masama ang isang ito. Ang bahaging nakalantad mula sa ibabaw ay may magandang kulay din. Sa tingin ko ito ay maaaring maging isang mahusay na isa. Sige, pipiliin ko ito. Lalong lumubog ang puso ni Ivan nang pumili si Michael ng pirasong pipiliin niya. Sa pagkakataong ito, siguradong matatalo si Jack. Bago iyon, pinagmamasdan ni Ivan ang parehong lalaki sa lahat ng oras, at pakiramdam niya ay maganda ang sugal na bato na pinili ni Michael. Noong una ay binalak niyang papiliin si Jack, ngunit kalaunan ay nahulog ito sa kamay ni Michael. Ang lalong nagpalungkot sa kanya ay ang komento ni Jack sa bandang huli. Ang ganda ng batong ito. Karamihan dito ay jade, at nagyayalong jadeite. Makakakuha ka ng magandang halaga pagkatapos nito. Napakaswerteng lalaki. Pinuri ni Jack si Michael pagkatapos tingnan ang piraso sa kanyang kamay. Bagamat inakala ni Michael na si Jack ay isang gambling rock rookie, hindi niya maiwasang maging proud at kontento sa mga papuri ni Jack. O talaga, nakakalang umamin ng pagkatalo. Kung ang kalahati ng aking bato ay naglalaman ng nagyayelong jadeite, sa palagay ko ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Ngayon ay maaari ka nang magpatuloy at matuto kung paano tumahol na parang aso. Kabanata 349. Hindi pa namin nabubuksan ang isang ito. Paano mo masasabing matatalo ako? Tinabi ko lang na hindi masamang piliin ang sa iyo. Pumalaklak si Jack, walang pakialam ang mukha. Bakit ikaw? Bakit mo ibababa ang iyong sarili ng ganyan? Pulong ni Ivan sa sarili. Buksan mo muna ang akin. Agad na binayaran ni Michael ang bato sa kanyang kasabikan, at higit sa 100,000 ang nawala ng ganoon lang. Ang dalawang apprentice ay naghiwa sa isang gilid ng bato. Humakbang siya para tingnan ang segundong naputol ito. Mabilis na gumuhit ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Jack, you little bastard. Tama ka sa oras na ito. Nakikita mo ba yon? Mahigit sa kalahati nito ay nagyayelong jadeite, at maganda rin ang kulay nito. Maaaring umabot ito ng ilang milyong dolyar, walang problema doon. Hindi pwede. Nagdilim ang ekspresyon ni Ivan at Tanya nang makita nila ito. Talagang pumili si Michael ng magandang bato. Ito ay mahirap na pagkakataon sa tulad ng isang kalidad ng isang gemstone sa isang normal na batayan. Pinabati kita, young Master Wilson. Maganda ang pinili mo. Natahimik ang may-ari ng stall. Kung tutuusin, hindi siya naglakas loob na buksan ito at ibinebenta lang. Isa itong malaking kawalan para sa kanya. Gayunpaman, ang mga bato sa pagsusugal ay nagtrabaho sa ganitong paraan. Bumibilis ang mga pulso habang nagsusugal. Walang masisisi sa kanyang kawalan ng foresight at swerte sa pagkakataong ito. Paano naman? Lumuhad ka ba at tahol tulad ng aso mo, Jack White? Tumuko ka na lang. Ang isang hiyas na tulad ko ay hindi nabubuksan kahit na makalipas ang 2 linggo sa kalyeng ito. Hindi ko akalain na makukuha ko ito. Tuwang-tuwa si young Master Wilson. Ang kanyang espiritu ay nabuhayan ng loob. Gusto niyang i-record si Jack na lumuhad at tumahol na parang aso. I-record niya ang buong bagay at ipapakita ito sa mga Taylor sa ika-70 birthday bash ni Old Man Taylor. Iyon ay magiging lubhang kasiya siyang gawin. Hindi ko pa ito nabubuksan. Paano mo malalaman kung natalo ako? Isang tuyong ngiti ang ibinigay ni Jack. Pakiusap, tulungan mo akong mabuksan ito, ma'am, sabi niya sa amo. Buksan ito sa pinakamalaking bahagi nito. Lahat tama. Sumang-ayon dito ang amo, pumingiti, ngunit may kutob siya na garantisadong matatalo si Jack. Matagal na niyang nakita ang kulay pula sa batong iyon, wala ni isang pahiwatig ng jadeite ang naroon. Mula sa labas, tiyak na mukhang hindi ito nagkakahalaga. Marahil higit sa kalahati nito ay simpleng bato lamang. Hindi niya ito gagamitin bilang dumi kung hindi man. Ngunit nang mabuksan ang bato, isang ulap ng puti ang nahayag. Pagkatapos, may nakita silang kulay berde sa puti.
Ito ay lavender jadeite. Isang nagyayelong species, at isang dekalidad din. Oh my goodness! Halos buong bato rin ito. Natatakpan lamang ng bato ang ibabaw nito. Puro jade sa loob. Napahiyaw ang dalawang apprentice nang makita ang nakatagong bato sa ilalim ng patong-patong, nanginginig ang kanilang mga boses sa punanibik habang nagsasalita. Ilang taon na silang nagtrabaho sa ilalim ng kanilang amo, at ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng nagyayelong jadeite na ganito ang kalidad. Paanong hindi sila matutuwa? Hindi pwede. Gulat na gulat si Michael. Ang halaga nito ay kitawa-tawa na mataas. Madali itong maibenta sa panimulang presyo na 20 o 30 milyong dolyar. Kabanata 350. Tingnan ko. Agad namang sumugod si Ivan at yumuko para tingnang mabuti. Tinuntun niya ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng jade. Diyos ko! Ang kulay nito ay talagang napakarilag. Napakadaling ibenta ito ng mahigit 20 milyon. Ito ba ay nagyayelong lavender jadeite? Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kalibre. Excited na rin si Tanya. Jack ay ang lahat ng mga bituin sa mundo upang pasalamatan para sa ganitong uri ng swerte. Pinili niya ang isang kamangha-manghang piraso. Ito ay talagang dekalidad na nagyayelong jadeite. Kumunat ang noo ni Michael. Seryoso siyang natalo sa pagkakataong ito, at masama rin. Bagamat nakakuha siya ng magandang hiyas, mas mababa ang hiyas niya kumpara kay Jack. Nilinggan ni Jack si Michael, walang nakakatawang ngiti sa kanyang mukha. Young Master Wilson, lumuhod ka. Hindi mo na kayang talikuran ang iyong salita bilang lalaki ngayon, di ba? Pang-aasar niya. Ikaw. Ang mga tampok ni Young Master Wilson ay nabaluktot sa isang hindi nababasang ekspresyon. Siya ang Young Master ng isang aristokratikong pamilya. Lumuhod ba talaga siya sa harap ng tanggang bodyguard na ito at tahol na parang aso? Ipapahiya niya ang buong pamilya niya kapag nabalitaan ito. Lahat ay nagchichismisan tungkol dito sa likod niya kapag babalik siya rito sa hinaharap. Talagang pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Dapat ay hindi na niya ginawa itong taya kay Jack. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na ang mainit na ulo na ito, na walang ideya tungkol sa mga gemstones, ay talagang pipili ng ganoon kamahal na bagay ng ganoon. Ito talaga ay nagyayelong lavender jadeite na may pinakamataas na kalidad. Ang may-ari ng stall ay mukhang labis na nabalisa. Ang kanyang ekspresyon ay hindi gaanong mas magandang tingnan kaysa kay Young Master Wilson. Naisip niya na hindi niya ito ibebenta, sa pag-aakalang ito ay isang piraso ng bato. Sino ang nakakaalam na ito ay naging napakalaking tipak ng purong jadeite? Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng isang palatandaan, ito lamang ang kanyang dumi sa lahat ng oras na ito. Diyos ko! Mayaman na ang binatang iyan. Tama iyan. Nakuha niya ang gayong hiyas, literal. Kahanga-hanga siya. Diba nasa military siya? Don't tell me na naghula lang siya. Siguro. Nakita niya siguro na malaki ang batong ito at pinili niya ng ganoon na lang. Bakit hindi siya pumili ng ganoon kalaki? Nagsimulang magbulungan ang karamihan. Hindi ko masabi kung luluhod ba talaga si Young Master Wilson at tahol na parang aso pagkatapos nitong pagkatalo. Itinuon ng isa sa kanila ang kanilang tingin kay Michael. Isang bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Palaging naglalakad si Young Master Wilson sa kalyeng ito na may halong pagmamayabang, at mabilis niyang binawi ang kanyang mga salita nang magsalita siya. Gayunpaman, ito ay medyo naiiba sa oras na ito. Ang bodyguard na ito ng pamilya Drake ay walang espesyal, ngunit mayroon siyang suporta ni Tanya at Ivan Drake. Hindi ito matutupad kung hindi niya tutuperin ang kanyang pangako. Huwag mong itulak, ikaw ay pump. Agad na pinandilatan ng dalawang bodyguard ni Young Master Wilson si Jack nang makita nila ito. Bodyguard ka lang, inisyon nila. Ang aming Young Master ay tagapagmana ng isang makapangyarihang aristokratikong pamilya. Binibiro ka lang ni Young Master Wilson, at seryoso ka. Tama iyan. Huwag mong seryosohin, punk ka. Ito ay isang biro lamang. Naniniwala sila na hanggat sila ay humakbang sa sandaling tulad nito at nagsalita para sa kanilang Young Master. Ang bodyguard ng pamilya Drake ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anumang katangahan. Pagkatapos ng lahat, ang isang bodyguard ay nasa isang mas mababang posisyon sa lipunan.
Paano siya maglalakas loob na pukawin si Young Master Wilson? Kung inamin ng lalaking iyon na biro iyon, at least naligtas ang mukha ng kanilang Young Master. Higit sa lahat, nangangahulugan ito na tinulungan nila si Young Master Wilson at pinayagan siyang lumabas ng stage ng maganda. Tiyak na gagantimpalaan niya sila ng maganda kapag bumalik sila. Napangisi si Michael nang marinig niya ito, mabilis talaga ang mga bodyguard niya. Kung ganoon ang lagay nila, wala nang magagawa si Jack kundi ang umatras kung pahalagahan niya ang kanyang buhay. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.